Salamat po, O Diyos, na mayroon po mga salita na nagbe-bless po sa amin pong espiritu. Mga salita na galing din po sa inyo pong mga pangako, mga tinuro po ng aming pong Panginoong Yesus. At iba pa po, Panginoon, na ginagamit niyo pong daluyan ng inspiration, strength, encouragement, direction, enlightenment para po sa amin. At maging ang mga salita po, O Diyos, na pagbubulay-bulayan po namin, O Diyos, ngayon, dalangin po namin ay mga salitang galing sa inyo na magbibigay sa amin ng higit na pag-asa, dagdag na kalakasan, ibigay sa amin ng higit na liwanag sa buhay at higit pong kapangyarihan. Bigyan niyo po, Panginoon, ng patuloy na kakayahan ng bawat isa na i-filter ang mga maririnig at ang makuha lamang po, Panginoon, ay yung mga mensaheng galing lamang po sa inyo. At hayaan niyo po, Panginoon, maging malayang tuntungan ang niyo pong lingkod upang, Panginoon, makapaghatid ng mga katotohanan na magpapalakas, magbibigay ng biyaya sa buhay ng bawat isa. Patuloy kayo, Panginoon, ang aming pong maramdaman, patuloy na kayo ang aming makita, patuloy na kayo ang aming pong marinig, at patuloy na kayo lang ang aming pong maluwalhati sa aming kalagitnaan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Bigyan nga po natin ng papuring palakpak ang Panginoon. Ang paksang pagsaluhan po natin ay bless yourself and expand your light. Kung matatapos po natin ngayon, ay tapusin po natin. Pero kung hindi po, yung pong second part, expand your light, next Sunday po natin itutuloy. So i-bless po natin ang ating sarili. Dito po, hindi po tayo magpo-focus masyado sa material things. Magpo-focus po tayo sa mga salita na magbe-bless po sa atin, gaya ng ginawa po natin per kanina. And then expand your light. Ito pong last week yata ito, or last week, pag-uwi po namin ng bahay, mga malapit na rin maghating gabi, mga around more or less 11 o'clock in the evening, hindi napansin na aking manugang, bago pa lang siya na nagda-drive, na meron pong aso na nakahiga doon sa pag-turn sa may street po namin. So akala namin nabangga kami, kasi may narinig akong tumunog, bugbog. Tapos sabi niya, Dad, sumabit ako, sabi niya gano'n. So bumaba siya, sabi ni Rose, tingnan mo kung ano yung saan tumama. Naku, sabi ko, baka tumama doon sa kanto ng pader. Pagtingin niya, binuksan niya yung bintana, hindi pa ako bumababa. Dad, nakasagasa pala ako ng aso, sabi niya gano'n. Sabi ko, ha? Bumaba ako. Pagbaba akong gano'n, ay nakita ko gano'n. Tapos, yun na nga, sorry, medyo graphic. First time ko makakita ng biglang saktong bumulwak yung napakaraming dugo. Ay gano'n tipo. So, awa naman kami doon sa aso. At kinato ko yung bahay, tapos after ng pakikipag-usap sa may-ari, nabait naman po yung may-ari. And then, sabi niya, sige, bukas na lang ilibing yan, sabi niya gano'n. Wala tayong magagawa, aksidente. Ililibing ko na lang bukas, sabi niya. Hindi, kami na lang maglilibing, kasi siyempre kami na nga nakagawa ng aksidente. So, kumuha kami ng pala, ng piko dun sa bahay, and ng bareta. Pumunta kami dun sa meron kasing bakanting lote dun, medyo malawak sa may bago sa papasok sa amin. Kaya lang may mga puno ng kawaya, mga puno, dami pong mga kahoy, kasi naging tambakan na doon. So pumasok kami doon sa medyo madilim. Medyo madilim, so kumuha ako ng flashlight. And then habang nagpipiko siya papala, medyo ang dami palang ugat ng mga puno ng kawayan. Ang tigas ng lupa kasi tag-araw. So medyo nahihirapan kami. Tapos nakagawa na kayong butas, sapat na lalim kasi ang tigas talaga ng lupa, papalitan kami. Hindi magkasya yung aso, malaki pala, no? So, pagod na, and then, dami ko na nga rin sugat dahil sa mga kawayan. Tinututukan ko siya na doon, para nahuhukay niya yung sa may portion. Tapos kung saan siya naghukay, pag doon, iniikot ko. So, may maliit na portion. Kaya lang, para nakakatingin ko sa damdamin na hindi nakikita yung paligid. Hindi ko alam, pwede palang lawakan ng ilaw nito. So, kapag nalalawakan yung ilaw, ay mas nakikita niya yung paligid kasi baka tamaan siya ng piko sa paa at magkaroon pa ng ibang aksidente o kung ano yung matamaan niya. So kapag kailangan mag-focus, pino-focus, and then pagka pwedeng lakyan. And I see a great parallel sa atin pong buhay. Tayo po ay light of the world. Tayo po ay liwanag ng sandaigdigan. And meron pong dalawang way na atin pong ibibigay ang ating liwanag sa sandaigdigan. Isa ay nakafocus sa isang maliit na lugar at isa ay yung lalawakan. Titignan natin kung ito ay atin pong mapag-uusapan mamaya. Pagka hindi, ito po ay isang topic for next Sunday. So, una po nating i-discuss ay ang bless yourself.
Isa sa madalas sinasabi natin na words ay sana all. Sino pa sa inyo nakagamit ng saltang sana all? Di ba, sana all, nauso? Ang dami nauusong mga words na nagiging sikat. Nung mga bata-bata kami, yung mga hanep, yan. Hindi inabot na iba yung hanep at iba pa. Ngayon, narinig ko, kinuha nga ni, pumunta nga ni, kumain nga ni. Sabi ko, ano yung nga ni? Galing nga tayo na Marinduque, etc. Ano ba salta yun? Bisaya ba yan? Bicol? Bicol, Bisaya. Okay, Bicol, Bisaya, magkalapit dam yun. Yung sana all, nagiging parang catchphrase na natin, di ba? Expression na natin, sana all. Pero mayroong three underlying meanings ang sana all. Depende sa tao kung saan siya nanggagaling, right? Ang isa pong underlying meaning ay, masaya ka para sa blessing ng tao na yon. Sana all may bagong sasakyan. Sana all may bagong jowa. Sana all may bagong bahay. Sana all merong ganyang karaming pera. Or sana all nakabiyahe dyan sa Batanes o nakabiyahe dyan sa Boracay. So, pwede ang reason talaga nun, masaya ka para sa blessing ng taong yon. Okay? Another possible meaning na bit-bit ng tao nagsabing sana all ay meron siyang inggit. Bakit hindi siya kasama? Sana all ay makakapunta ng Batanes o Boracay. Sana all ay merong ganitong pera, no? Merong ganitong blessings. Kaya iniisip niya, Lord, ba't hindi ako kasama? O sa merong ganon inggit, dapat kasama ako. Pangatlong underlying meaning ay ito. At ito ang ating tututukan. Surrendered ka, sinusuko mo na yung sarili mo sa pagtanggap na para sa kanila lang yon. Na hindi ka na kasama. So wish-wish ka na lang. Pero joke mo na lang pinalalabas, sana all, kaya lang, ito na lang talaga kami, mahirap lang kami. Sana, ganda, hindi na makakapaglakbay sa ibang lugar. Sana all, talagang, eto na lang talaga ako, hindi na talaga ako siguro magugustuhan ng sino mang babae, hindi na ako magustuhan ng sino mang lalaki. So parang surrender na siya. Pero joke niya sinasabi yon, sana all. Maganda i-bless natin ating sarili kahit sa mga sinasabi natin. Lalo dun sa pangatlong meaning na meron ka na dun somehow acceptance pero i-joke mo. No? Maybe hindi 100% acceptance, maybe 80%. So ginagawa mo na lang sa joke kasi halos totally surrendered ka na. I-bless ang sarili. Si Dr. Bruce Lipton, isa sa mga respetadong may akda at isa sa mga nag-aaral sa utak, sa psychology at gumawa ng ilang ding libro, kinote niya si Bruce Lee, kapangalan niya. Si Bruce Lee, sinakakilala po kay Bruce Lee. Bruce Lee, no? Hindi na inabot to ng ibang mga bata, inabot na natin si Jackie Chan siguro, no? Si Jet Li. Pero si Bruce Lee ang isa sa pinakasikat noong unang panahon. So nagsimula siya sa hirap na buhay, galing China, nag-migrate sila, nagmayasa sila sa Amerika, sila ay umunlad ang buhay. So hindi naging madali, no? May community doon na parang lugar, doon ang mga Chinese. And then, long story short, umunlad ang buhay niya sa magitan ng kanyang husay sa martial arts, no? And then naging sikat siyang artista. Kaya lang siya ay namatay or pinatay. Hindi na alam kung ano talaga ang dahilan. Pero merong isang sinabi si Bruce Lee na nagustuhan ni Dr. Bruce Lipton. At ito po yun. Don't speak negatively about yourself, even as, sabay-sabay po, even as a joke. Your body doesn't know the difference. Words are energy and they cast spells. That's why it's called spelling. Yung cast spell, yung parang Harry Potter. Zoom, zoom. Yung parang gayuma, parang magic, di ba? Parang ganon. So spells, right? Spelling. May rhyme. So parang ginagyan niya na ng laro. Parang figure of speech. Now change the way you speak about yourself and you can change your life. And apparently, kinote ni Dr. Bruce Lipton kasi agree siya based sa mga ginawa nilang pag-aaral sa utak ng tao, sa psychology ng tao, sa behavior ng tao, sa resulta sa buhay ng tao. Para sa kapakinabangan po na iba, basahin po natin, ginawa ko pong Tagalog, huwag sabihan ang sarili ng mga negatibong salita. Sabay-sabay tayo sa huling bahagi ng sentence, kahit na biro lang. Hindi nakikilatis ng katawan ang kaibahan ng biro sa totoo. Hindi alam yan. Remember, ang atin pong katawan, di ba ang daming cells? Ilang cells po ng katawan natin? 100, 1,000 o billions?
Billions of cells. At ang bawat cell natin ay may receptor, nagre-receive siya. At para siyang USB, nakakapag-store siya ng memory. Kaya nga, di ba yung ating katawan, alam niya kapag mainit na yung pakiramdam, no? Ba't mainit na? Ay, pinatay ko na yung aircon, no? Bakit mainit? Naku, nag-brown out. Nararamdaman niya, may memory siya. Alam niya rin yung daloy, no? O dampi nung tubig galing sa Taytay Falls na ang lamig. Yung galing sa may pansol na maligamgam or mainit. Alam din niya kung ano yung hipo na mapagmahal, hipo ng magulang, o alam niya yung hipo na delikado na hino-hold up ka na. Alam din niya yung haplos na alam niyo na merong ibang sexual meaning. So meron siyang memory, alam niya. Hindi nakikilatis ng katawan yung kaibahan ng biro sa totoo. At mas maganda din na natin siya gino-joke-joke. Kaya nga po ituloy na muna natin. Ang mga salita ay enerhiya at ang mga ito ay parang mahika. Para lang maintindihan natin, o kulam, parang gano'n. Hindi naman talaga siya kulam, pero parang gano'n yung epekto. Parang spell. Kaya ang tawag sa bawat letra ay, spelling. Baguhin ang negatibong sinasabi sa sarili at may magbabago sa iyong buhay. Apparently, alam to ni Mother Teresa, sa mga familiar sa history ng India, isa sa mga kilalang tao doon na parang bayani na rin nila, bukod kay Mahatma Gandhi, ay si Mother Teresa. Or correct me kung talagang taga-India siya. I think taga-India siya. Si Mother Teresa. Si Mother Teresa, ang dami niyang natulungang mga tao, no? At siya kapayapaan talaga, gusto niya, peace. And then maraming mga wars na nangyari nung panahon na yon, mga iba't ibang mga gera. Nilalapitan siya ng mga tao dahil kilala siya, sama ka sa aming anti-war rally. Mother Teresa, sabala ka sa aming anti-war rally. Mother Teresa, join ka sa aming anti-war rally. Ang sagot niya, hindi ako sasama sa inyong anti-war rally. Kasi inyong pinopromote pa yung salitang war. Kasi pag pinopromote mo yung salitang war, lalo mo na i-emphasize yung gera. Ba't di mo nalang sabihin peace rally? Kasi pag anti-war rally, na-agitate pa yung damdamin nyo patungkol sa gera. Ba't hindi nyo hayaan na maramdaman ng damdamin nyo yung kapayapaan? The same din po yan pag nagpe-pray tayo. Kaya aking payo sa mga nagpe-pray, halimbawa, meron kang pinagpe-pray ng sakit, huwag mo nang banggitin yung sakit, Lord, sana po itong cancer na ito ay maging hindi na ganitong kasakit. Binanggit mo pa yung cancer, nagkaroon tuloy siya ng energy sa iyong buhay. Narinig siya ngayon and then maa-amplify para mas magets natin. Halimbawa, broken-hearted ka isang babae, isang lalaki, whether boyfriend o girlfriend, o kaya ay asawa, na hiniwalayan ka, iniwan ka, ang sakit nung dinulot niya sa'yo. And then lumipas na yung mga ilang araw, ilang panahon, iba na yung mga iniisip mo, ibang mga pangalan, ibang tao. Ito, dumating yung isang kaklase mo, isang kakilala mo, kaibigan mo, katropa mo, kumusta na si Claire? O kumusta na si Baldo? O kumusta na si Pogi? Kumusta na si Piolo? Wala na sana yung idea, then na-trigger pa uli, nangungumusta lang naman, maganda intention. But the word, creates a memory, brings back memory. And then maramdaman na naman, ito, mag-isip ka na naman, mananariwa na naman ng sakit. The same thing pag meron tayong sakit. Sa halip na sabihin natin, Lord, sana po mawala na itong tumor na ito. Lord, sana po mawala na itong diabetes na ito. Lord, sana po mawala na itong cholesterol na ito. But hindi natin sabihin yung end result na gusto natin mangyari. After all, sabi ni Jesus, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it shall be yours. Sabihin mo, Lord, salamat po sa wellness. Great wellness. Yung pag may nararamdaman kang may sumasak, etc. Naku, yung akin yatang kidney, masakit na naman. Naku, baka meron na akong sakit sa kidney o baka bumabalik sakit sa aking lungs, sa aking liver. Ang tendency nun, na-agitate na naman. So maganda sabihin natin, Lord, salamat po, okay ang aking mga cells, salamat po sa wellness dahil nandyan kayo. Salamat po, Panginoon, nagpo-produce ng mga chemicals, healthy hormones ang aking mga cells na makakatulong, nagiging parang pharmacy sa loob ng aking katawan. Salamat yung mga gamot na nakakatulong sa akin para lalo ako mag-improve. Doon ka sa positive. So kahit biro lang sinasabi mo, pwedeng mangyari yon sa buhay mo. At maybe one of the reasons kaya nandyan ka, naka-stuck
sa isang sitwasyon, whether sa kalusugan, whether sa pinansyal, whether sa relationship, whether sa business, whether sa ministry o saan man, baka may biro ka na sinasabi, baka lang. So baguhin ang negatibong sinasabi sa sarili kahit pabiro at tingnan mo kung paano magbabago ang iyong buhay. Proverbs 18 verse 21, basahin nga po natin. Words can bring death or life. Kaliwa or kanan, extreme. Basahin po natin sa Tagalog, Proverbs 18:21, sabay-sabay po, minsan pa. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Yung isa positive, yung isa ay negative. Yung isa ay nagko-construct, isa ay nagde-destroy. At sinabi rin niya ni Jesus, yung kapangyarihan ng salita. John 6:63, sumagot si Jesus, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ang pinakamalapit po, I think kung nare-remember niyo yung message ko one time, ang pinakamalapit po na imagery sa espiritu ay yun pong energy. Usually pag espiritu kasi, ako nung bata ako pag espiritu, iniisip ko parang hangin. Kasi parang yung mga Hollywood film kasi, di ba? Parang yung kaluluwa. Ganyan. So iniisip ko parang gano'n, mas connected sa hangin, mas connected sa kaluluwa. Pero ang pinakamalapit sa espiritu ay energy. Kasi the Spirit of God fills the whole universe at para mapuno niya yung buong universe, dapat siya yung main energy. Siya yung pinanggalingan ng lakas ng lahat ng enerhiya. Dahil lahat sa atin pong universe ay pinupuno po ng mga chemical elements. No? Nitrogen, helium, krypton, argon, etc. etc. Sa atin po, halimbawa, meron diyang carbon and then meron oxygen. Pag dalawang atom na oxygen, isang carbon, ano pong tawag doon? Carbon dioxide, yun nilalabas nating hininga. Tawag natin hininga o kaya morning breath. Pero sa technical term ay carbon dioxide. Pag pinagsama mo isang atom ng hydrogen at dalawang atom ng oxygen, ano pong tawag doon? Ay, mali. Dalawang atom ng hydrogen, isang atom ng oxygen, ano mangyayari doon? H2, anong tawag doon? Water. Okay? So, pagka tininan po natin yung composition ng cholesterol, ang laman din niya, carbon, hydrogen, oxygen. Meron makikita tayong C6H12O6 o kaya C24H something O2. Babaguhin mo lang yung mga number ng mga atoms and then nakakalikha ka na ng mga components. Yung ating katawan ay binubuo po ng iba't ibang mga chemical elements. And sa paligid po natin iba't ibang chemical elements. No? Pati naman yung periodic table, meron ka diyang iron, meron ka diyang sulfur, meron ka diyang molybdenum, meron ka diyang curium, ang dami-dami, right? So lahat po sa universe ay may mga elements. At bawat element ay meron pong electron, neutron, and proton. At yung electron, di po ba siya po ay meron po siyang vibration. Nagba-vibrate po siya. Kagaya po nakikita na sa mga hospital, kapag halimbawa may pasyente, tapos minomonitor yung heart, di ba? Nagba-vibrate. Pag minomonitor yung audio, makikita mo nagba-vibrate. Minomonitor yung music, nagba-vibrate. Kapag nagba-vibrate pa sa ospital, ano ibig sabihin? Patay na yung tao, buhay pa? Buhay pa. Pagka dumiretso siya, nag-flat, anong tawag doon? Patay na. The same way, anumang elements, kapag walang vibration, patay siya. Kaya nga sabi ni Jesus, sa niya, ang sinasabi ko sa inyo, Espiritu, at ito ang nagbibigay ng buhay. Habang nasa iyo ang promise ng Lord, habang nasa iyo ang mga salita ng Panginoong Yesus, magbibigay sa iyo yan ng buhay. Hindi sayang yung mga binabasa natin, lalo yung mga sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, yung mga salita ko, the Jesus teachings, the Jesus words, ay spirit, they are energy. Magbibigay sa iyo yan ng buhay. May power po ang salita. Kaya yung mga jokes natin na sana all, sila lang ang sakalam. Tama ba yun? Sakalam ba? Sakalam. Malakas yan, di ba? Sapagkat salakam ba? Sila lang ang salakam. Tama ba? Mali. Whatever. Sila lang ang sakalam. Sila lang ang sakalam. Sinasabi mo ba na mahina ka? Kahit yun ay joke, sila lang ang malalakas. Ibig sabihin, sila mahusay kumanta, sila ang talagang mahusay kumita, sila talaga yung mahusay ang buhay. So ano sinasabi mo? Tinatanggap mo kahit joke na mahina ka lang. Sinasabi mo, oy, dito lang tayo. Alam mo, tayo mga tropang bubing, tayo mga tropang bobobo. Tayo yung 80-80 group, dito tayo. Kahit joke lang yon, tinatanggap yon ng ating katawan na bobo ka. Wag ka magsasama dyan, mga pogi, maganda yan. Dito tayo, mga pangit, dito mga pangit.
kahit yan ay joke lang, nire-reflect yan ng behavior mo at hindi mo alam. Baka nire-reflect yan ng mga skin cells mo. So baka ngayon ang projection ngayon, salit na talagang maging pogi at maganda ka o mag-improve ang iyong ang aura mo ngayon ay pangit. And then nire-receive mo, kita na, pangit talaga ako. Bakit hindi natin baguhin yung ating mga sinasabi na ginagawa nating jokes, pero kahit jokes yun, hindi yun na-distinguish ng ating katawan. Mamaya pag-uwi po natin sa bahay at sa bawat araw, i-observe natin lalo sa quiet time natin, metacognition, i-observe mo, ano ba yung sinasabi kong mga jokes? Ginagawa kong jokes para pagaangin lang, pero pinipick up pala ng aking katawan as totoo at mamaya dun tumatakbo ang aking buhay. Di ba marami tayong mga jokes na ganyan? Hindi kaya yung kadyo-joke natin patungkol sa Pilipinas at mga Pilipino ay isa rin sa nagdadagdag para hindi na makaahon sa sistema ang Pilipinas? Magandang pag-isipan. Ibulong, bigkasin ang magagandang salita para sa iyong sarili. Sasabihin mong, sana all. Tapos ang meaning mo yung number 3 na sila lang talaga yon. Ako talaga ay parang pinagkaitan ng mga biyaya. Sabihin mo, deserve ko rin. Sabihin mo na lang, kung gusto matuwa na lang, uy, blessed ka, nakakatawa, praise God. Di sabihin mo na lang, ako rin naman, blessed ako anak ako ng Diyos. Gawin mo na lang positive, magbabago buhay mo, kapatid. Salap na sabihin mo, sila lang ang salakab. Salakab, ano ba? Salakam. Sakalam. Sila lang ang sakalam. Sabihin mo, malakas ako. I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Jesus na nagpapalakas. Yun sasabihin mo kaysa sinasabi mo yung pa-joke-joke, pero ang dating no, negative pa rin sa iyong sarili. Reframe the bad words to show the good side of the coin about yourself. Di ba yung coin, meron siyang dalawang side, kara at krus. Yung isa dati, di ba may tao, halimbawa si Jose Rizal, sa likod yung itsura ng Republika ng Pilipinas parang badge. Ngayon yata, iba't ibang image na. Tapos sa kabila, may iba pa. Dalawang side, actually tatlo pa nga, yung along the circumference. Pero ang point is, huwag mo lang tingnan yung isang side. Halimbawa, merong nangyari, nagkaroon kayo ng conflict ng pinsan mo, na karoon ka ng conflict ng tatay mo, ng kapatid mo, at kapitbahay mo. A lot of times, ang common tendency natin, tama ba ako? Talagang didibdibin mo yon, iisipin mo yon, bababaran mo yon ng emosyon ng damdamin. Tapos ang resulta, tumataas lang yung mga negative hormones sa'yo, mga cortisol mo, etc. Hindi yan nagpo-produce ng mga happy hormones, mga endorphin or dopamine. Ang ililis niya, cortisol. Katagalan, pag matagal ka na-expose sa cortisol, dahil binababaran mo, nagkikreate siya ng inflammation. Alam niyo, inflammation, pamamaga somewhere sa ugat, isang bahagi ng iyong katawan. And then yung inflammation pwede mauwi sa tumor, pwede mauwi sa cancer, pwede mauwi sa pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng blood sugar. Marami na nangyari sa katawan kasi nararatal yung katawan, sabi niya may problema. So umaakto ang mga cells ng katawan mo ng kakaiba. Hindi na siya nag-aakto ng balance, wala siyang homeostasis, or in other words, wala na siyang balance. Kailangang makarating ka sa balance, kapatid. Kasi pag walang homeostasis sa iyong katawan, magkikreate siya ng problem. It's just a matter of time. Maghihintay ka lang ng panahon, lilitaw ang mga problema na yan. So nagkaroon ng problema, kailangan mo siyang i-reframe. So pwede mo siyang tingnan na, invitation ito para tingnan, aralin, at para tingnan yung situation para next time. Maganda po na matuto tayo kay Thomas Alva Edison. Sabi niya, nung ini-interview siya, Thomas Alva Edison, ang husay niyo pong inventor, scientist, pero di ba nakaranas daw kayo ng 10,000 failures, 10,000 failures? Yung ibang tao bumibigay na ng ilang failures, di ba? Di ba? Magnenegosyo, nakatatlong negosyo. Pero alam niya sa puso niya, pag nenegosyo talaga sa kanya, nakatatlo, 4, 5 failures, ayaw na, give up na. Pero naiintindihan natin sila. Yung iba, nag-try lang sa relationship, mga 3 beses na busted. So feeling niya, hindi na talaga ako para dito. Ayaw niya ng manligaw. Marami pong taong ganon. So yung failure, dinidibdib niya ng gusto. Pero sabi niya, bakit ikaw? No? Para din si Jack Ma, di ba? Ang daming dinaanan ni Jack Ma ng mga problems, pero hindi siya tumigil. Nagtagumpay ba si Jack Ma? Nagtagumpay. Si Thomas Alva Edison, 10,000. Sabi niya, alam mo, hindi naman kasi failure yun eh. Sa akin kasi, hindi ko tinitingnan na failure yun. Ang tingin ko doon, data. Ang tingin ko doon, information. Pwede ba natin sabihin, data?
Diba? Pagka sa mga office, di ba, nagko-collect ka ng data. Pag marketing company ka, nag-iipon ka ng data para makakuha ka ng mga clients o anong product ang kailangan. Information. Sa akin kasi, blessing din yun eh. Kasi nakita ko ang 10,000 ways na hindi ko na kailangang ulitin. So maganda information yun kasi hindi mo makukuha kung saan-saan yun. Maganda ba yung kaisipan ni Thomas Alva Edison? That's a good way to think. These are 10,000 ways not to do again yung incandescent lamp. Kasi naka-second floor siya, isang filament lang. Kung kayo nakakakita pa po dati ng mga bombilya, nung hindi pa LED, meron niyang filament, yung parang nasa pagsisigarilyo, di ba? Meron kang filament. Pagka magsisigarilyo, umiinit yun eh. So merong filament na manipis na manipis. Inabot ng 2 stories yung filament. Could you imagine, parang gabuhok lang yon. Kung makaipon ka ng gabuhok ng 2 stories, talagang 10,000 failures ang naranasan niya. Yung iba, konti pa lang yung mga filaments, ano? Give up na yan, walang pag-asa yan. Incandescent lamp na yan. Pero hindi siya sumuko. 2 stories high. Matibay ang puso? Yes, hindi lang basta yon. Kasi meron siyang skill set ng pagre-reframe. Pwede ba natin sabihin, reframe? So, ibig sabihin, nire-reframe mo. So, kapag halimbawa, meron kang isang issue, bumagsak ang negosyo mo, o kaya tanggal ka sa trabaho, o kaya napagalitan ka sa trabaho, or whatever, siyempre, ilabas muna yung una mong damdamin, which is not in human nature. And then later on, para hindi mo siya babaran, kagaya ni Thomas Alva Edison, this is a lesson, this is an invitation to learn. Pwede ba natin sabihin yun? An invitation to learn. Tama naman, di ba? Lahat na nangyayari sa atin ay invitation to learn. Isa siyang paanyaya para matuto. From glory to glory. Ganoon ang paraan ng pagtingin. And then, naililigtas mo pa ang sarili mo sa pagkakasakit. Kasi nagkikreate, alam nyo na yan sa science, dati hindi alam yan ng mga naunang tao noong unang panahon, na nagkikreate ng mga chemicals ang ating katawan based sa ating damdamin. Yung ang gratitude, yung marunong ka magpasalamat araw-araw, nagkikreate siya ng chemicals ng immunoglobulin A. At napoproduce niya yung 50% increase pag lagi ka nagpapasalamat ng sincere sa puso mo, dagdag na panlaban sa immune system. So doon tayo pumesto doon sa nakakatulong sa atin at magbabago ang ating buhay. Ibulong, bigkasin ang magagandang salita ni Jesus na akma para sa iyo. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus yung words ko ay powerful, energy siya, spirit siya, nagbibigay ng buhay. So mababago ang buhay mo, right? Kita natin yung connection. Now, yung ating sinasabing better version of ourselves, even best version of ourselves, yung better self, tinalakay natin yan siguro last year. Halos matagal na, halos isang taon natin tinalakay. Pag better self, better version, hindi lang po yung career natin. Hindi lang po yung tayo nagkaroon ng bahay, ng sasakyan, nagkaroon tayo ng mga perks sa mga travels, at iba pa. Kasama yon, pero hindi lamang po yung mga talents and career natin. May kinalaman din po yan sa mga yugto ng ating buhay. Halimbawa, ang yugto ng buhay mo ngayon, retired ka na o pa-retire na. O ang yugto ng buhay mo, batang-bata ka pa, wala ka pang teenager. O kaya sisimula mo lang mag-teenager. O nasa gitna ka, ikaw ay teenager, o kaya ay college student, o kaya ikaw ay young professional. Sa bawat yugto ng buhay, pwede natin tingnan paano yung aking better version of self. Kaya nga po, mahalaga, iyon pong quiet time. I encourage everyone na kapag mag-i-invest tayo, isang investment, hindi lang yung pera, hindi lang para sa negosyo, hindi lang yung investment sa doon sa sa mga schools, yung napapasukan natin para makataas ng elementary, high school, college. Hindi lang investment sa insurance, hindi lang investment para doon sa yung sa sementeryo, yung mga funeral plan. Mag-invest din tayo ng hindi material. Mag-invest tayo sa quiet time. Pagka medyo matagal na po tayong Christian, yung hindi tayo 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years Christian, halimbawa tayo po 15 years, 20 years, 30 years ng Christian, I strongly encourage us, lagtawan na natin, graduate na tayo sa mga 1 minute, 3 minutes, 5 minutes na quiet time. Please. Dahil wala tayong masyadong ma-accomplish sa masyadong maigsing quiet time. Wala tayong masyadong ma-accomplish, mga kapatid. Kasi kahit ang Holy Spirit gustong makipag-usap sa iyo, papunta pa lang siya, paalis ka na. Kailangan natin bigyan siya ng sapat na time. Yung ikaw ay talagang nakarelax. Kaya kita niyo yung mga composer, binibigyan ng Diyos ng mga awit. Marami naman mga composer nakagawa ng magagandang awit, whether hymnals or Christian song or mga secular song.
humuhugot lang din sila ng inspirasyon. Kagaya po ni Thomas Alva Edison, sabi niya, wala namang bago sa mga invention ko. 2,000 patents, more or less. Wow, ang dami nun. Ha? Yung magkaroon ka lang 2 invention para sa iyo. Halimbawa, Aratiles, nagawa mong gamot para sa... Halimbawa, na-invento mo yung Aratiles. Dahil ng bata ako, nag-iisip ko ang ganyan. Ipapahid mo lang sa mukha mo, biglang magbabago. Di ba? O kaya ay merong dahon, halimbawa, damong Maria, o kaya ay oregano. Merong ka lang i-combine, and then pag kinain mo, biglang slim ka na. Kunwari, meron kang na-inventong 2, di ba? Ang saya-saya mo na. 2,000, di ba? Super saya mo. Saan nang galing ang talino ni Thomas Alva Edison? Alam niyo, napaka-humble ng sagot niya. Wala namang bago dyan. Hindi naman ako talaga ang original niyan. Dati na yan nandyan. At naalala ko si Haring Solomon. Sabi sa Haring Solomon, nothing is new under the sun. Wala nang bago. Nilikha na ng Diyos lahat. Sabi niya, nasa space lang yon. Lahat ng ideas nasa space. Kaya itinutulog ko yan, umaabot siya sa isang, medyo scientific na ito mga kapatid, umaabot siya sa isang level ng brainwave, which is alpha and theta and even delta. And then, doon kasi hindi yung lumalaban yung utak mo, wala, kalokohan yan, okay? Ang daming mga kontra, habang active na active ka. Ang daming mong kontra, ang daming nega. So pagka nasa may alpha, beta, delta ka, wala kang alpha, delta, and theta, hindi ka kumokontra. Kasi yung part ng brain mo na masyadong kumokontra, nega, o naisip mo, baka i-bash lang ako, baka mag-fail lang ako. Yung ang dami mo negativity. Nananahimik. Nananahimik pag slow ang brainwave. So hinahanap niya yon, and then sinusungkit ko lang sa space yung mga ideas. At kahit nandun yung presidente ng Amerika, meron ako nakitang picture niya. Nandun lang siya sa may bench, nakahiga. Hawak niya isang bolang bilog na metal, and then merong metal na plato sa baba. Pag nakatulog tayo, di ba yung hawak mo, ano nangyari? Anong proof na nakatulog na yung tatay mo? Lumalaglag, di ba? Pag lumaglag yon, lahat na nahagip niya sa pagitan na yon, kasi alam niya naman, may paraan kasi para i-access yun eh. May technique po yan mga kapatid. Isa po siyang science, no, na may maraming mga books po dyan na mga science na hindi kulang-kulang to mga kapatid, scientific to na na-access. Yung ating DNA na-access meron pala yung mga helix, di ba? Meron telomeres, nade-determine kung anong haba ng buhay mo. Advanced ng science ngayon, hindi na natin pwedeng ignore yan. So kailangan mo lang pumasok. Wala na lang ng additional learning. Then pag napasok, pagka tumunog, lahat ng na-capture niya habang nasa alpha, beta, delta, and theta siya, sinusulat niya yon. And so long story short, meron siyang 2,000 inventions. Kaya nga mga kapatid, pag sinasabi sa akin ng mga tao na, you are more powerful than you think you are. Higit ka makapangyarihan kaysa iniisip mo. Nag-agree lang ako. Totoo yan. Pag nakakarni ako, higit ka pa sa iniisip mo patungkol sa iyong sarili. Nasabihin ko lang sa sarili ko, totoo yan. Mga kapatid, higit pa tayo sa ating iniisip. Hindi lang natin na-access yung mga potential natin bilang mga tao na created in the image of... Hindi naman created in the image of your father or mother, di ba? O ng lolo't lola. You are created in the image of a God. Is that amazing? Amazing ang pattern natin. Hindi lang natin na-access kasi marami naglilimit sa ating utak. Marami naglilimit, nagkukulong sa atin pong isip at sa atin pong puso. So pwede po natin tinan, I strongly encourage us, mag-invest po tayo sa quiet time. Kaya lang ang utak natin, sasabihin na naman ng nega na bahagi ng ating utak, mamadali na nga ako eh. Loaded na nga schedule ko eh. Busy-busy na nga ako. Can you relate? Busy-busy na nga ako, magka-quiet time pa ako. To si pastor, anday pa pinasuhan sa schedule. Makakasagabal pa yan. Sa halip na lalarga na ako, alis ako, magka-quiet time pa. Can you relate? Di ba pumapasok sa isip natin yan? Kasi fixed na schedule natin. Akala natin counter-intuitive. Hindi siya counter-intuitive. Parang mali yata. Dapat hindi na. Dapat mabilis na lang. Wrong. Marami po mga tao pag inaral nyo, nakita nila yung value na sila ay tahimik, lalo kung sobrang laki ng kanilang responsibility, lalo sobrang dami ng taong umaasa sa kanila, the more na nakikita nila, kailangan nila ng mga 1 hour to 2 hours na tahimik every day. At yun yung gusto ko rin encourage sa atin kasi yung moment na hawak mo yung ballpen at isusulat mo yung buhay mo bawat araw. Bawat araw, Monday is 1 page. Tuesday ay next page. Wednesday ay next page. Thursday ay another page. Thursday, Friday, and next page. Bawat araw ay isang page. Hawak mo ang ballpen. Ito ay galing kay Dr. Joe, isang
Marami siya mga best-selling na mga books at marami siya mga natulungan ng mga tao para mabago ang buhay. Sabi niya sa kanyang meditation, I set it sa 2 hours. So tinanong siya ng podcast host, ang haba nun. Kasi kapag ginawa ko mga 15 minutes, 30 minutes, yung ego ko ay magsusurface. Yung ego ko ay, siyempre, ipoprotect ka ng ego mo eh. Ganyan role na ipoprotect siya na malilate sa isang commitment. Kasi kung set mo ng 15 minutes, magsiset ka ng ibang schedule. Malilate ka pag lumampas ka ng 15 minutes. Yung ego ko magkiklik. Pag nag-click yung ego ko, wala na ako doon sa alpha, delta, and theta mode. So, kailangan set ko ng 2 hours. Kung matapos ako ng 15 minutes, okay lang. At least hindi ako nagmamadali. Nag-set ako, natapos ko ng 30 minutes, okay lang. At least hindi ako nagmamadali. So, during this time, magkakaroon ka ng metacognition. Nakikita mo, hindi yung iniisip mo, hindi lang yon. Nakikita mo kung paano tumakbo ang isip mo. And then mo siya titingnan kung paano ka mag-isip. Halimbawa, bilang isang retired person. Nakita mo, teka, hindi pala maganda yung aking habit na natutulog na ako ng 3 a.m. kasi parang nagsisikip ang dibdib ko itong mga huling araw. Hindi kaya yun dahil. Nakita mo na ngayon kung paano ka nag-isip kapag ka merong dumating na mga stimuli. Pag nakita mo kung paano ka nag-iisip, metacognition na yun. Mas mataas ka na ngayon sa iyong sarili. Hindi ka na ngayon pinapatakbo ng autopilot ng iyong buhay. And then pag nakita mo, kaya mo na siyang i-repair. And then titingnan mo, paano kaya ang better self ko? So si Dr. Joe, hindi siya aalis sa kanyang meditation hanggat hindi malinaw kung ano yung best ideal self niya for that day. Hanggat, halimbawa, Monday. Hanggat hindi malinaw sa kanya kung ano yung best ideal expression ng kanyang pagkatao, talent, time, etc., hindi siya aalis sa meditation. That is equivalent na sinusulat mo ngayon yung page na yon for that day. Nakakasunod po tayo? Halimbawa, dapat mamaya sa meeting, sa client call, sa pagkain, sa family, sa travel, sa bus, etc. And then sa aking pagbabasa. So nakikita mo na yung buong araw. So in so doing, parang digitally or parang mentally, sinusulat mo na yung script ng buhay mo for the day. And nakita mo yung best ideal self. Yun po yung tawag po nun yung ina-advance mo na. Para hindi ka lang tumatakbo sa autopilot. Mamimili ka lang naman patukbuhin ka ng autopilot ng iyong old self o patakbuhin ka nung alam mong pwedeng mangyari sa iyong sarili. And that is proactive. Hindi ka na nagre-react lang kung ano ang binabato ng mga tao sa iyo, sitwasyon, kundi alam mong i-control ang bawat araw. So you can move forward hanggang sa best version ng iyong sarili. So kung retired ka na, kita mo na, ano kaya ang pwede kong gawin? Parang ideal self, teka, ipapakita sa akin ng Lord, mangungusap sa iyo, di ba? Nandyan yung quantum field of information. Ang daming information, manunungkit ka lang. And then nasungkit mo. Pwede nga pala ako mag-join ng OSCA. No? Lalo dito sa Muntinlupa. Active ang OSCA. Nagbabiyahe sila sa may Bolinao, nagbabiyahe sila sa Baguio, nagbabiyahe kung saan sila. At ganda yun, exposure. And then makakapagkwentuhan, mahaba. May masasharean pa ako ng gospel. And then nagle-learn pa ako. No? Kasi nakikita ko yung mga history, culture. Kaysa nasa bahay lang ako, naglalaro lang ako ng mga kung ano-ano, etc., dagdagan ko kaya yung aking schedule. So nagbabago na ngayon. Kasi usually ang narrative, pagka halimbawa lolo't lola ka, o ikaw yung depositohan ng mga apo, iwan ko muna ang aming anak dyan sa inyo, o sige, alagaan ko yan. Tapos doon nila nag-steady na yung buhay. Pero nakita mo, teka, during metacognition na isip mo, may talent ako sa pagnenegosyo 65 years old, nagnegosyo si Colonel Sanders. Try ko kaya. O yung iba kaya, halimbawa, hindi naman negosyo. May talent ako gusto ko talaga mag-paint. Pwede pala ibenta ang painting ng mahal, ng mga 10,000, 50,000 pesos, may million pa. Parang gusto ko yun Pwede, depende sa tao, hindi ko sinasabing ikaw to. Sinasabi ko lang yung mga possibilities. Kasi sangkatutak ang information sa space. So sungkitin mo lang yung babagay sa'yo. Kung bagay sa'yo yon, gusto ko yon. Mukhang yung 80 years old na Amerikano na nag-aral ng painting at nakakapagbenta ng ₱1,000,000 na halaga ng mga paintings, kahit hindi ₱1,000,000, kahit 100,000 o 10,000, gusto ko yun para ma-express ko yung talent ko. Hindi porket ako ay matanda na, wala nang magagawa. Nakita mo yun habang nagka-quiet time. Tapos pinakita sa'yo ng Lord ang gagawin mo ngayon. So mag-i-invest ka ngayon sa learning. Meron yata mga YouTube na nagtuturo kung paano mag-combine ng mga kung pastel ba yan or oil o watercolor. Try ko nga. Tapos later, meron naman akong savings. Mag-enroll kaya ako dyan sa PhilInvest o kaya dyan sa may ATC. Nagtuturo sila kung paano talaga mag-painting.
Just some example mga kapatid. Hindi ko pwedeng isa-isahin yung available na sangkatutak na information sa quantum field. Na sinasabi nga ng Thomas Alva Edison, pinipitas ko lang kung marunong lang tayo mag-connect doon po sa napakaraming possibility. Kaya nga sabi ni Jesus, nothing is impossible for those who believe. Anything is possible. Kasi napakarami na information. Pag napakarami na information, napakaraming possibility. Pero bakit maraming tao nakikita mo, kapitbahay mo nandyan sa ilalim ng tulay? Kasi kinulong na nila ang utak nila, hanggang dito lang ako. Right? Pag kinulong na ng tao, isang tao, playing small, hindi dahil minaliit ka ng tao, although may mga tao minamaliit ka, nasa sayo naman yung kung i-reject mo eh. Ang dahilan, hindi dahil minamaliit ka ng Diyos. Kasi from the very beginning, nilikha ka ng Diyos, created in the image of God. At ang sabi niya, it's good. Then be the master, be the ruler. Ibig sabihin, mataas yung posisyon na binibigay niya. Hindi play small. Pero ang dami po sa atin, kasama na po ako for a long time, mas gusto natin mag-play small kasi play safe tayo, hindi tayo mababash, hindi tayo masyadong mabibigo, hindi tayo masyadong masasaktan. But in the process, nag-play small tayo sa buhay. Pero hindi tayo nilikha ng Diyos to play small. Minamaliit ka ng mga tao, hindi dahil kasalanan nila kaya ka maliit. Decision mo to play small. You want to play safe, you want to play it easy, ganun talaga. Si Manny Pacquiao, hindi niya ginawa yun. Naging mahirap, pero kita niyo naman ang resulta. Humahanga tayo sa mga sumisikat, sa mga The Voice, Got Talent, etc. Pero pag tingnan niyo yung effort nila sa kabila ng kabiguan, talagang nag-effort sila. Golden buzzer, winner sa Korea, sa Croatia, sa iba't ibang bansa. Pero yung effort na bigay nila kasi hindi sila pumayag na maging maliit ang tingin nila sa kanilang sarili. Kapatid, hindi ka nilikha ng Diyos to play small. Nilikha ka ng Diyos, created in the image of God. Ang daming possibility, kailangan buksan ang isip. The quantum field of information, very generous, ang dami-daming posible. Nasa gitna ka, anong pwede mong gawin? Ano pa pwede mong improve? So ikaw habang nagka-quiet time, Lord, ano ang best expression na aking sarili bilang young professional? Anong best expression, most ideal expression na aking sarili bilang isang estudyante? Lord, anong most ideal expression na aking sarili bilang ganito? Ibibigay ng Lord sa iyo yun. Kasi humble ka eh. Ibibigay niya sa iyo yung information. Maghintay ka lang ng information. Basta nag-expect ka, tutugunin ka ng Lord, kapatid. Bata ka, teenager, naiintindihan mo itong pinag-uusapan natin. Then sabihin mo sa Lord, ano yung ideal expression na aking sarili sa yugto na ito na aking buhay? O halimbawa, family role. Anong best version ko bilang husband or wife? Merong yugto ng buhay ng mag-asawa na yung husband, hindi niya na iniisip yung kanyang much better na lang sabihin natin. Diba? Better version na siya. Yung much better or much better. Minsan tumitigil na. Si wife ganun din. Merong yugto ng buhay na tumitigil na para isipin niya ano yung better version or much better version bilang wife. Bakit hindi during time na tayo nagka-quiet time, isipin natin, Lord, I believe, meron pang much better or much better version ko bilang husband, bilang wife. And then during time, sabi ng Lord, open ka ng vlog, YouTube, o kaya TikTok. Chat mo doon. Mga payo para sa asawang lalaki. At marami kang makikita, kapatid. Yun ang blessing ng time na ito, ng generation na ito, na sangkatutak ang information. Type mo, mga pwedeng gawin ng asawang babae para i-improve pagsasama. O kaya sa magulang, at marami kayong makikita mga kapatid, mga pwedeng gawin ng magulang para i-improve ang pagiging parents. Sa ganitong panahon na baby pa lang, sa ganitong panahon na binatilyo, dalagita na, sa ganitong panahon na may mga asawa na, at marami kayong makikita. Anong pwedeng gawin sa age gap relationship? Hindi na kasi tinitingnan pastor relation. Alam mo yung age gap? Yung ang pagitan ng edad ay 40 years, 30 years. Halimbawa, yung babae ay 20 years old, tapos yung lalaki ay 50 years old. Pwedeng i-type, masaya ba kami forever? Paano kapag ako ay 40 years old na plus 20, and then siya ay 70 na? Hindi kaya ako caregiver na lang? Paano kaya nangyayari doon? Nagbabago ba ang mga damdamin? Minsan baliktad, yung lalaki ang bata, 20, yung babae ang 50. Ano kaya ang paano para ma-preserve yung age gap relationship? Available. And next na gusto kong investment na gawin natin, una kanina ay quiet time, ang next investment ay learning. Ano nga yung first investment po natin? Quiet time. And next investment, learning. Kasi sabi ni Paul, gusto mo magbago?
Romans chapter 12, ano sabi niya? Be transformed, be changed by the renewing of your mind. Kailangang baguhin ang laman ng isip. I-type natin, habang nagka-quiet time tayo, kita natin, paano kaya ako magiging better lolo or much better lola o lolo o tito o tita or pamangkin or anak? Ta-type mo, ano kaya ang pwede pang gawin bilang anak para sa aking mga magulang? Kasi usually, lalo yung mga kabataan, blind tayo, blind spot natin yung pwede sana natin gawin kay tatay, kay nanay. Pero pag chinek mo, maraming inibigay sa'yo. Gusto mo i-chat GPT mo o kaya i-Gemini AI mo, magugulat ka doon sa mga possibilities. Wow! Ito pala ang pwede kong gawin bilang anak para sa aking daddy, saka sa aking mommy. Ma-amaze kayo. At ano magiging mangyayari dyan? Pagbabago ng buhay. Pagbabago ng family. More joy. More opportunities. Kailangan lang natin mag-invest. Nanalo yung mga golden buzzer, etc. Kasi nag-invest sila ng time and learning. Alam niyo yan. At alam niyo na ang susi, mag-invest lang tayo ng time and learning, marami pang magbabago sa ating buhay. Sa mga mag-asawa po dito, alam niyo yung aking pong sinasabi, that there's a point in time na tumigil na tayong isipin kung ano yung mga pwede pa nating gawin sa atin pong relationship. Baka pwede nating tingnan. Kasi yung better version of self ay hindi lang patungkol sa pera, hindi lang patungkol sa material resources, patungkol din doon sa ating mga roles. Empleyado ka, manager ka, nasa management ka, ano pa ang mga pwede kong gawin? Dami na natin pwedeng itanong. Namubuhay tayo sa isang panahon na grabe ang mga blessings na available in terms of information. Huwag nating sayangin. Yung community role, ano ang pwede kong gawin bilang isang miyembro ng community? Then lilitaw doon. Paano ba makipag-deal sa kapitbahay na ganito ang ugali? Di ba, makakita ka ng idea. Noong una pong panahon, kapag halimbawa, kahit ako gustuhin ko na, kanino kaya pwede magpaturo, magpa-mentor, magpa-guide patungkol sa area na ito? Ang hirap, minsan hindi mo kakilala, lalo kung mahirap ka, wala kang masyadong network. So wala na lang, ganon ka lang. Hayaan mo na lang. Tapos kung may opportunity, malaki naman ang bayad. Pero ngayon, mga kapatid, nandun na lahat eh. Bubuksan mo na lang. Wala ka ng excuse para hindi mo ma-improve ang iyong sarili, hindi mo ma-improve ang iyong marriage, hindi mo ma-improve ang iyong role, anumang role mo sa family, hindi mo ma-improve ang iyong ginagawa sa company, ang ginagawa sa church. Halimbawa sa church, ano mga pwede pang gawin, ano pang improve, halimbawa sa children's ministry, halimbawa sa youth ministry, young adults, sa couples, etc. Magugulat ka, malulula ka nga sa dami ng information eh. Kailangan mo lang mag-invest ng time, hayaan ng Diyos na i-guide ka sa dami ng information, ano yung mga itatabi, ano yung kukuhanin mo. Kasi minsan may mga medyo lihis din. Pero ang daming mga positive na makukuha. And then finally, so yun nasasabihin natin paulit-ulit, yung the character affirmation diamond. Ito po yung ginagawa ko po. At nais ko rin po i-share sa inyo. I've been doing this for last 2 years. Next slide, please. Ang tawag ko rito ay the character affirmation diamond. Next slide, please. Parang nawala na yung energy ng ating slide. Tumigil na. Ayaw ba mag-move? Yan. The character affirmation diamond. Nagsisimula ako sa God the Father. First line, please, sa taas. So sinasabi ko, either sa simula ng quiet time, meditation, or sa dulo. Kailangan ko maalala ito at mahalaga maalala natin ito, mga kapatid. Ako'y anak ng Ama, the Most High God. Kailangan ko ma-establish yung relationship ko na meron akong magulang na napakadakila. Ako'y anak ng Ama, the Most High God. And therefore, I am highly favored. Mataas ang pabor na natatanggap ko. May mababago ba sa iyong buhay pag sinasabi mo yan? Yes! Grabe yan. Pinakamataas yan. Ako'y anak ng Ama, the Most High God. I am highly favored. Isinusunod ko pa yung kay Jesus. Sa pangalawa sa bottom yan. Ako'y follower ni Jesus. I can pray for big things. Hindi lang small things. Pwede ako manalangin para sa malalaking bagay. Basta kalooban ng Diyos. Ask whatever, sabi ni Jesus. Ask whatever you wish. And it shall be done unto you. Basta kalooban ng Diyos. Sabihin ko, ako'y follower ni Jesus. I can pray for big things. So, imagine ko yung shape na yan. So, parang, pababa. And then, papunta akong kaliwa sa Holy Spirit. Ako'y filled with the Holy Spirit. I have love. So, kapain ko yung aking dibdib. I have love para mas maramdaman. I have sound mind.
wisdom galing sa Lord, and I have power para sa maramdaman. And then, pinakahuli, sa other side, nasa akin ang kingdom of God. Di ba, created ka in the image of God, nandiyan ang hari, nagahari ang Diyos sa akin. I can have fullness of life. Makakaranas ako ng kalubusan ng buhay. Gusto niyo po ba yan? Pwede niyo po yung gayahin kung gusto niyo po. Pwede natin ulitin. 3 times po natin sasabihin, ira-round po natin. Simulan po natin sa pinakamataas. So join me please. Pero damahin po natin yung truth kung naniniwala ka sa katotohanan na yan. Basahin po natin. Ako'y anak ng Ama, the Most High God. I am highly favored. Hayaan niyo bumaba sa puso, wag lang po sa isip. Isa pa po, 3 times natin babanggitin. Ako'y anak ng Ama, the Most High God. I am highly favored. For the last time, ako'y anak ng Ama, the Most High God. I am highly favored. Naramdaman po ba yan ang mga cells ng ating katawan? Please, damahin po ng bawat cell ng ating katawan. Susunod pa yung kay Jesus sa baba. Sige po. Ako'y follower ni Jesus. Damahin po natin and I can pray for big things. Ask whatever, basta kalooban ng Diyos. Second time, ako'y follower ni Jesus. I can pray for big things. Ask whatever, basta kalooban ng Diyos. And for the third time, ako'y follower ni Jesus. I can pray for big things. Ask whatever, basta kalooban ng Diyos. And then pupunta tayo sa may pangatlo, sa Holy Spirit, sa kaliwa. Ako'y filled with the Holy Spirit. Nasaan na ba ako? Tama ba? Okay. Sige po, 3 times. Let's go. Ako'y filled with the Holy Spirit. I have love. Kapain po natin dibdib natin. Love. Tapos isang kamay, I have wisdom. And then I have power. Di ba 2 Timothy 1:7 yan? Masabi ni Paul kay Timothy, ang natanggap mo ay spirit of love, power, and sound mind. Sound mind, wisdom din yun because sophron niyo po yun eh. Two more times. Masahin po natin. Ako'y filled by the Holy Spirit. I have love, I have wisdom, and I have power. Yung power, ibig sabihin yung magagawa mo. I can do all things through Jesus who strengthens me. Magagawa ko lahat ng bagay dahil kay Jesus na nagpapalakas sa akin. So for the last time, go. Ako'y filled with the Holy Spirit. I have love, para maramdaman po talaga ng katawan natin. I have wisdom, and I have power. And then lastly, nasa akin ang kingdom of God. Nagahari ang Diyos sa akin. I can have fullness of life. 2 more times, nasa akin ang kingdom of God, nagahari ang Diyos sa akin. I can have fullness of life. And for the last time, nasa akin ang kingdom of God, nagahari ang Diyos sa akin. I can have fullness of life. Sabi ni Jesus, the kingdom of God is in you. Ewan ko kung kulang pa po yan mga kapatid, para hindi maging ideal ang atin pong bawat araw. It may not be 100%, but at least maybe 80% to 99%. Magiging the best yung bawat araw na sinusulat natin. Bukas, magka-quiet time ka. Habang nagka-quiet time ka, imagine mo, hawak mo yung ballpen at sinusulat mo yung page ng iyong buhay for that day. Huwag kang lalabas ng iyong quiet time na hindi malinaw sa iyo yung kung ano yung best or ideal expression ng iyong sarili for that Monday. Estudyante ka man o professional or retired, anak ka man o magulang, asawang babae ka man o asawang lalaki, kapatid ka man, kuya o bunso, ano man ang roles natin sa buhay, huwag kang aalis sa iyong quiet time na hindi malinaw sa iyo ang ideal expression of yourself. By doing that, nilalabas mo yung image of God because the image of God, creator siya. At habang ginagawa mo yun ng Monday, kini-create mo ang isang buong araw para sa iyo, para sa mga tao sa paligid mo. And then kapag ginagawa mo yan consistently, araw-araw, magugulat ka kapatid kung anong pwedeng mangyari sa iyo after 30 days, after 1 year. Do you believe pwede po mangyari yon? Kailangan po magbago tayo ng pananaw. Be transformed by the renewing of your mind. And then magbabago ating matatalo natin yung 95% programming na naka-autopilot na lang ating buhay, sinusundan ng narrative, ang kwento, script na ibang tao. No, ibahin mo ang kwento ng buhay mo. Sabihin mo, magiging iba
unique at the best ang kwento ng buhay ko. Amen? Hindi ba pahuli ang lahat, mga kapatid? Maliban lang tayo sa banig ng karamdaman. Samantalahin po natin, minsan lang tayong lalakad sa lupang ito. Hindi ka na babalik dito. Itodo mo na, kapatid. Play full out. Read my lips. Play full out. Huwag kang medya-medyang lumakad sa mundong ito. Itodo mo na ang buhay mo dahil hindi ka nalalakad uli sa lupang ito. Amen? Play full out. 100% ng kaya mo. Pwede ba natin sabihin yun sabay-sabay, mga kapatid? Play full out. Itodo mo. Invest mo yung time mo, invest mo yung energy mo, invest sa learning. Hindi ka dyan lang, kapatid. Higit ka pa dyan sa iniisip mo sa iyong buhay. And then next pag-aralan po natin next time, palawakin ang liwanag. Basahin lang po natin yung text, pero next Sunday na po natin pag-aaralan ito. Ang liwanag natin, pwede pang lumawak. Kagaya po ng akin pong pinakita kanina. Ito'y nandyan lang. Uy, merong tape doon. And then kapag nilakihan natin, mas maganda po ito pag madilim. Pag sinusundo ko po si Rose, ginagamit ko po yan. Pagka nilalawakan ko, nakikita ko po, uy, meron palang doon, meron palang dumi ng aso, no? Kasi madalas nakakatapa kami ng dumi ng aso. So mas lumiliwanag. Mas marami kang natutulungan. Lalo marami naglalakad. Kapatid, malaki pa ang lalawak ng iyong liwanag. Matthew 5:14-15. Basahin po natin sabay-sabay. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Palitan po natin, gawin nating ako. Ako ang isa sa ilaw. Galagyan natin ng isa sa. Kasi yung ilaw ng the light, si Jesus yon. Pero a light, tayo po yon. No? Okay, sige po. Ako ang isa sa ilaw ng sanlibutan. Go, sige po. Ako ang isa sa ilaw ng sanlibutan. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip ay nilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. And then next verse, gayon din naman, dapat gawin natin dapat kong, sige po, tuloy-tuloy, dapat kong paliwanagin ang, sabay-sabay po, Matthew 5:16. Ay, wala pa pala. Next, sige po, gayon din naman, dapat kong paliwanagin ang aking ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang aking mabubuting gawa at papurihan ang aking Ama na nasa langit. Amen? Now, next Sunday, tinahan po natin, ano yung banga? Kasi may ilaw pa rin naman eh. Nandun yung ilaw, kaya lang may banga. Pero pwede palang walang banga, mas malawak yung ilaw. At paano gagawin yon? Gusto natin malaman yon, right? So next Sunday, titinan po natin. Again, our message for today, bless yourself and expand your light. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Ano yung joke na salitang sinasabi mo na hindi maganda yung meaning pag inabsorb ng katawan mo? Magsimula ka sa isa, and then tanggalin mo na. Palitan mo na ng salitang mas maganda. Kasi kahit joke yan, tinatanggap yan na yung katawan na totoo. Huwag mo nang sabihin, tropang pangit ka, tropang 80-80, tropang bobo ka. Huwag mo nang sabihin, nandito lang kami, magdidildil lang talaga tayo ng asin. Yan na lang gawin natin sa buhay. Huwag na natin i-joke-joke yun, mga kapatid. Palitan mo na yung kapatid. Hindi ka nilikha ng Diyos to play small. Nilikha ng Diyos to think big, na palawakin ang liwanag mo. Palitan mo na, high time. Hayaan mo nang mamatay yung dating ikaw at mabuhay ang bagong ikaw. A new life. Anyone is in Christ, who is in Christ is a new creation. The old is gone, the new has come. Iwanan mo na, kapatid, ang lumang pagkatao. Mabuhay ka sa isang bagong pagkatao, dynamic, mas maliwanag, hindi playing small but playing big, may power, may love, may sound mind, may fruit of the Holy Spirit, follower of Jesus, maraming prayers ang nasasagot, at alam mong highly favored ka dahil anak ka ng kataas-taasang Diyos. At ang kingdom of God ay nasa iyo. At yung fullness of life ay para sa iyo. Hindi man overnight mangyari, pero nangyayari dahan-dahan from glory to glory. Believe, mga kapatid, according to your faith, it shall be done unto you. Ayon sa pananampalataya mo, kapatid, magaganap sa iyo.
and then step in faith. Umakbak tayo ayon sa ating pong pananampalataya. Ama namin Diyos, salamat po sa inyong walang sawang pagkilos sa amin. Truly, dinisan niyo kami sa best life possible para sa bawat isa. Nasa ang yugtuman kami ngayon, ang bahay man namin ay barong-barong o mansyon. Kami may bata, nag-aaral o retired. Ano man ang aming economic condition, na aming pong role sa buhay, salamat po o Diyos, we can always be better. We can always be much better. We can always be much, much better. Salamat po. Minsan lang kami lalakad sa lupang ito. Salamat po, O Diyos. Sinasabi namin ngayon, ibibigay na namin full out ang aming energy, ang aming time, para maganap po, O Diyos, dahan-dahan yung the best na para po sa amin, para sa aming family, sa aming mahal sa buhay, para sa aming asawa, anak, aming pong mga kapatid, at sino pa mang makikinabang pag nag-improve ang aming pong buhay. This we pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen.